farmers, at nandito po tayo ngayon sa aming bahay. Sa likod ng bahay namin ay meron po akong tanim na ubas. Ayan. Ngayon po ay gusto kong subukan ng bisa ng microbial inoculant at root and leaf. Pero unahin ko po muna ngayon i-spray ang microbial inoculant. Makikita niyo po yung tanim kong ubas. Ayan. Ayan po. Ayan. Meron siyang bunga. Konti lang. Ayan. Ayan po yung bunga ng ubas. Diretso po yan sa taas yung aking pong tanim. At ito po ay ganyan po yung mga dahon niya. Nakikita niyo po. Katabi po ng tanim kong ubas, meron po akong sili dito. Bell pepper. Ayan, meron po siyang mga bunga, makikita niyo. Yan po yung bunga niya. Pero hindi po siya lumalaki. Matagal na yan. Ilang buwan na yan na nakatanim po dyan. Maliit lang po itong space niya. Ito naman po yung ating pong microbial inoculant. Fermented na po yan. Kumuha lang po ako mula doon sa tinimpla natin. Subukan ko pong i-spray sa lupa. Hindi na po ako nakapag-start sa land preparation dahil matagal na pong tanim yan. Gusto ko lang po masubukan yung bisa nito. Okay po. Ngayon po ay sasalin ko na po dito sa aking maliit na sprayer. Okay. Okay, puno na. Okay, yan na po. Ang microbial inoculant po mga kaibigang farmers ay ginagamit po yan sa land preparation. Pero pwede rin po siya na i-apply as foliar. Pwede rin po natin siyang gamitin na pang-spray sa dahon. I-adjust ko lang po yung aking pang-spray. Yan. Dapat parang hamog lang siya. Yan. May kalabasa din po ako dyan. Direkta ko na po siyang spray dito sa aking pong halaman. At ma-sprayan na rin yung yan. Obserbahan ko po kung ano mangyayari dito. Sprayan po natin ang ating ubas. Yan po ang kanyang dahon. Okay. Hanggang doon sa taas. Akyat po ako mamaya doon. Ngayon po ay umakyat na ako dito sa second floor ng bahay namin. At itutuloy ko pong sprayan itong ubas namin. Ayan. Yan po itsura niya. Makikita nyo. Yung kanyang dahon. Hindi po magandang itsura. Halatang kulang po siya sa nutrients na kinakailangan sana niya. At susubukan po natin ngayon kung gaano kagaling ito pong microbial inoculants po ng Victory Global. At sa isang bahagi po ng aking taas, ito po, meron po ako ditong binubulok na mga balat ng gulay. Dahil ito po ay mabilis na nagde-decompose po ng mga dahon. Subukan po natin. Sprayan ko po ito. Sprayan natin siya ng microbial inoculant. Tignan po natin. Ito po, may bawang din ako dito. Sprayan ko na rin. Okay. Sprayan na rin natin tong ubas natin. Dahil hindi lang po sa land preparation, pwede rin po sa dahon.
tingnan po natin ang mangyayari. At sa susunod, susubukan naman po natin yung root and leaf. Okay. Tingnan natin kung ano po mangyayari dito po sa puno ng ubas. Kung kanyang mapapasiglang muli ang ubas na ito, makikita natin na mahusay talaga ito pong fertilizer natin. Okay, maraming salamat po sa mga taga-subaybay natin. Abangan po natin sa mga susunod na linggo. Titignan po natin kung anong magiging resulta ng ating pong ginagawa. Okay, maraming salamat po. Good morning mga kasamang farmers. Balikan lang natin itong ubas po natin na inispray natin ng microbial inoculant noong nakaraang linggo. After 7 days, ito na po ang nangyari. Ayan. Nagtalbos na po, naglagay na po ng mga talbos. Meron na po mga magagandang talbos dito. Ito po, yan. Makikita niyo po dyan. Mas magaganda na po yung talbos ngayon. Oh. Nakakita na po tayo ng recovery. Ayan. Kita niyo po. Mas magaganda na po yung mga lumabas na talbos. Hindi po kagaya nung nakaraan. Mga pangit po yung talbos niya. Ayan. Tapos yung mga ibang tanim ko po dito, yung sili, yung bell pepper. Tapos yan sili, biglang laki po niya oh. Tapos ito pong kalabasa. Dito ko siya padadaanin. Malit po kasi masyado yung space dito. Kaya diyan siya kakadadkad. Punta lang po tayo saglit doon sa taas para maipakita ko po sa inyo yung nangyari naman doon sa mga talbos ng ubas sa taas. Okay, nandito na po tayo. Tingnan natin po yung nangyaring recovery po dito. Mapapansin po natin, nagkaroon na po siya ng mga panibagong talbos. May mga umuusbong na po mga panibagong talbos. At yung lumalabas pong talbos sa kanya ay mas maganda na. Makikita nyo po. Yan. Hindi po kagaya dati. Ito po yung mga dati niya. Mapapansin nyo. Mga dating talbos pa po yan. Halos lahat ng talbos po nun ganyan ang lumalabas. Pero ito po yung mga panibagong sibol. Mas maganda na siya. Saan pa ba yung mga sample natin? Yan. Ito. Ito po, mapapansin nyo po yung malaking pagkakaiba. Ganito na po yung nangyari nung inisprayan po natin ng microbial inoculant. Hindi pa po natin siya ginagamitan ng root and leaf. Yung microbial inoculant lang po mismo ang pinang-spray po natin dyan. Pero nakakita na po tayo ng ng recovery. Nagbago na agad. Mas dumami na rin po yung talbos niya na umuusbong. Yan. Yan po yung mga iba. Yan. Magaganda po. Bumabalik na po yung dati niyang sigla. Nung nakaraan po halos kakokonti lang po yung mga dahon po nito. Pero ngayon unti-unti po makikita nyong gumaganda uli yung ubas ko. Yan, makikita po natin na talagang mahusay po talaga ang microbial inoculant ng Victory Global. At sa mga susunod po, update ko po kayo uli.
Hanggang dito po muna. After 7 days, yan po ang kinalabasan. Okay, good morning po mga kasamang farmers. Nandito po tayo muli. I-update ko po kayo. Nalimutan ko na kasi after 20 days po, update ko kung ano po nangyari dito sa inisprayan po natin ng microbial inoculants, yung ating pong ubas. Tignan po natin. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo yung mga nangyaring recovery. Yan po yung ubas natin ngayon. Magaganda na po yung dahon niya. Hindi po kagaya dati, yung unang-una po natin pinakita. At ang ating pong tanim na bell pepper, may bunga na rin. Yan. Yan po yung bunga. Galing lang po yan dun sa Putoga, sa palengke. Yung lumabo lang. Ayan. Ito naman po yung kalabasan na natin ngayon. Lumaki na rin. Yan. Tignan niyo po. Lalapad po ng dahon. Wala po ako ibang ginamit na ang spray po dito, kundi yung microbial inoculant. Meron na rin po siyang bunga. Yan. Ayan po, pakita ko sa inyo. Umakyat na po siya. Paakyat na rin po siya dun sa inaakyatan ng ubas natin. Sa bubong. Nakakarating siya dun sa tuktok. Pakita ko po sa inyo sa taas. Ngayon, nandito na po ulit tayo sa taas. Pakita ko po sa inyo ang nangyari sa ating ubas. Ito po yung update. Lahat po ng halos lumalabas na mga bagong talbos niya, magaganda na. Madagdagan na rin po. Dagdagan na rin po ng mga dahon. Yan po halos. Ayan, lahat po ng mga lumalabas. Tingnan nyo. Wala na po yung mga pangit na talbos. Nangangahulugan po na maganda po talaga yung ating pong ginagamit na fertilizer. Microbial inoculant pa lang po yung nailalagay natin dito. Pero nagawa na po niyang pagandahin. Makikita niyo po. Ayan. Ito po ang aking ubas sa likod ng bahay na nakarating dito po sa second floor ng aming bahay. Yan po. Malabo yata. Ayan, yan. May nakita po akong bunga. May bunga na rin po siya. Yan. Yan na po yung mga talbos natin ngayon. Makita po natin gaano talaga kabisa ang microbial inoculant. Sa loob po ng ilang araw, ilang beses ko lang po ito na-sprayan. 4 lang po yata dahil medyo busy rin po tayo. Pero nakakita po ako ng recovery dito po sa ating pong ubasan o sa ating ubas. Isa lang pala yan. Yan po mga kasamang farmers. Pakita ko lang po yung pagbabago. Meron po, may nakita po akong pagbabago. Pinakita ko po sa inyo noong nakaraan. Pero ngayon ko lang po i-upload dito. Tinignan ko po talaga kung anong mangyayari pagka ginamitan po ng full harvest microbial inoculant. Ito po nangyari. Hindi, mas gumanda na po siya. Magaganda na. Yung mga unang talbos po nun, nakita nyo naman yung pong binidyo ko. Ang papangit po ng mga talbos na kukulot. Pero dito po ngayon, dahil po sa full harvest microbial inoculant, ang gaganda na po ngayon ng lumalabas. Mas marami na rin po siyang dahon kumpara po dati. Yan po.
Sa susunod po, susubukan ko naman yung root and leaf. Ito po yung nakita kong pagbabago dito sa aking ginawang eksperimento sa akin pong sariling mga tanim na ubas na pangit. Bago ko po makilala yung full harvest ng Victory Global, talagang mahilig po ako magtanim, kaya lang yung pong tanim kasi walang hilig sa akin. Kaya hindi ko mapaganda yung akin pong mga itinatanim. Pero noong ako po ay napasama dito po sa Victory Global, natutunan ko yung Victory Global Farming System. At napakaganda po dahil kahit papano natuto po tayo ng mga makabagong technology. Kahit hindi po ako marunong masyado sa pagtatanim, sa tulong po nung napakagandang fertilizer, ayan, nagbago talaga. Ako po mismo ang saksi, hindi lang po sa ito ay pinopromote po sa inyo, kundi nakita ko po talaga yung napakagandang pagbabago nangyari po dito po sa aking pong tanim na ubas. At sana magtuloy-tuloy na po yung recovery. Napakahusay dahil kung hindi po mahusay, pangit pa rin po yan. At ngayon masasabi kong organic na siya. Dahil dati synthetic fertilizer din po ang ginagamit ko dito, pero hindi po niya napaganda yung aking kapirasong lupa. Pero sa pamamagitan po ng microbial inoculant, nakita ko ang napakalaking diferensya pag gagamit po tayo ng synthetic fertilizer saka na organic fertilizer kagaya po ng full harvest. Ayan. Hanggang dito po muna mga kasamang farmers. Maraming salamat po.